Isa pang kwento ang gusto ko ibahagi sa inyo kung gaano kawalang kwentang tao yung mga Marcos na yan. Isa pang kwento ang gusto ko ibahagi sa inyo kung gaano kawalang kwentang tao yung mga Marcos na yan. Makikita naman ninyo sa mga video, di ba? Tinatabig ang mga tao, ayaw magpapahawak. Kasi akala nila, ibang klase sila, hindi sila tao. Katulad nung sabi ni Admiral, di ba, yung binasa natin kagabi. Wala namang yan eh. Wala namang pakialam yan. Kayo mga nagpapakamatay na loyalist hanggang ngayon. Hindi pa kayo natatauhan. Kasi palibasan, hindi naman kayo nila kilala eh. Ang mga dyan, kilala lang dyan, yun lang ang nakikinabang. Panahon ng loyalist, hinuthutan pa kayo ng barya-barya, di ba? Ito si Alona Alegre nga pala, maalala ko. Namatay na raw yan si Alona Alegre. Yan, kilala ko niyan, si Alona Alegre. Alam nyo, may isang pagkakataon sa isang press conference ni Imelda. Nandun ako Presidente noon Presidente Ramos na, ang presidente noon. Hindi, si Cory pa pala, malapit na magkaroon ng eleksyon. Nakaupo ko sa isang malayo, konti pa tao. Dumating si Imelda, hindi ko alam na darating si Imelda ron. Umupo ron sa presidential table, at meron akong binabasa, kaya nakayuko ako Tapos biglang may lumapit sa akin natataranta, na sabi, "Huy, tinatawag ka ni ma'am." Ha? Pagtingin ko gano'n, nandun pala si Imelda. Di lumapit ako. Tapos sabi niya sa akin, bakit narito ka? Kasi dito ako, may standby lagi, ma'am ganun ba? Sige, mamaya mag-usap tayo. Biglang dumami tao. Mga kaibigan, dami. Napuno kasi maliit yung venue. Napakaliit ng venue. Punong-puno ng tao. Nakita ko si Alona Alegre nung hinatid na namin si Imelda pababa. May elevator Hinatid ko ron hanggang sa elevator. Tapos pagbalik ko, kinukuyog ng kapwa loyalist si Alona Alegre. Umiiyak sa akin, sabi niya, "Percy, inaaway nila ako." Nakita ko pa, dinuran siya nung isang matanda sa mukha Yung mga nagkakaperak sa rally. Hindi ako pwedeng makialam. Baka madamay ako, baka bugbugin yung mga babae na matatanda Mga kaibigan Ayaw nila na mapapalapit ka siguro kay Imelda. Si Alona Alegre nasaksihan ko hirap niyan. Wala namang kinikita yung tao doon sa rally. Minsan nga natutulog pa yan sa kubol. Doon sa may tapat ng PICC, nakita ko minsan yan, tinawag ako Sabi niya, saan ka pupuntahan niya? Gabi na uuwi na ako, kako. Nakita ko paghihirap ni Alona Alegre sa kilusan ng mga loyalista ni Marcos. Yan ba mga yan natulungan nila? Sabi ko nga sa inyo, di ba may mga taong gumastos pa ng pera, naubos ang kayamanang naimpok. Dahil dyan, inaasahang ibabalik sa kanila. Wala po. Nung umuwi dito si Imelda at ang kanyang pamilya, hindi sila nakalapit Mabuti pa ako Napatawag ako Doon sa Philippine Plaza, di ba doon sila unang tumuloy? Si Imelda, may litrato pa kami ron Mga kaibigan pero namatay na tatay ko wala na silang maitutulong Mga kaibigan hindi tinulungan ng tatay ko Ito, sa mga rally na yan, ng loyalist, meron akong isang taong nakilala. Ang pangalan niya, si Major Manny Igrubay. Matangkad na tao ito Kasi nga, alam nila, nasa radyo ko, nakikinig sila Sabi ko ba niya yung, may idea ko Ikaw pala yung Percy Lapid, sabi, nakikinig kami sa iyo Ganun ba? Naging mabait sa akin itong taong ito, nakipagkwentuhan, hanggang sa in-interview ko siya.
pinakilala niya sa akin ang sarili niya sa pagkukwentuhan namin. Kaya naging magkaibigan kami nito eh. Namatay na rin ito. Ang kwento niya sa akin, sabi niya, kaano-ano mo ba yung pulis sa Quezon City? Sabi ko, sino? Yung Rolly Lapid? Tsuhin ko kako yun. Ganun ba niya? Kapitbahay ko yun sa Project 4 Taga Project 4 siya. Madalit sabi, ikinuwento niya sa akin ang kanyang naging buhay, kung paano siyang naging loyalista kay Marcos. Natatandaan ninyo dun sa mga kaedad ko at may edad sa akin, nagkaroon ng malakas na lindol noong mga panahon na yun. Di ko na matandaan ng taong kung anong taon yan bata pa ako noon siguro 60s ito. Yung binansagang Ruby Tower. Yung lindol na bumagsak kasi yung building na ang pangalan ay Ruby Tower. Diyan yan sa Binondo, sa Santa Cruz, mga kaibigan. Ngayon, siya raw ay nung nabalita sa radyo na gumuho itong Ruby Tower, karamihan na nakatira dyan, mga inchik. Yan, mga taga dyan sa Binondo, puro inchik ang nakatira dyan. Maraming natabunang tao ron nung gumuho yung building na yon. At itong si Manny Igrobay ay, sa kwento niya sa akin, siya ay pumunta ron para sumaklolo sa mga tao na natabunan para makapagligtas ng mga tao. At dahil doon sa kanyang magandang hangarin na yon, alam ba ninyo, nakatagpo siya ng isang kahon na nagpunong-puno ng alahas. Mga inchik di ba? Mga kaibigan. At ito ay isinuli niya. Isinurrender niya sa mga otoridad. Napalathala raw ito sa pahayagan. At nung mabasa ito ng Malacanang, ay pinatawag siya ni Marcos, pinahanap siya. Nung siya ay ipatawag, tinanong kung ano trabaho niya. Wala siyang trabaho. Ilalagay kita sa customs. Dahil matapat di ba? Akala ni Manny Igrobay ay matino yung customs, nilagay siya ron. Siguro doon na niya natamo yung kanyang rango na major sa pulis. Pero hindi siya nagtagal doon sa pagiging empleyado ng customs. At nung makilala ko siya, mahirap siyang tao Ibig sabihin, hindi siya nagpayaman. Di ba? Hindi siya nagpayaman. Hanggang sa nakikita ko lagi yan sa rally, halos walang pamasahiyan. Hindi kumakain. Pagka napagod, natutulog na lang kung saan pwedeng matulog. Kasi alam nyo mga rally noon, yung hindi umaalis, yung mga tao, halimbawa dyan sa harap na US Embassy, hindi na sila umaalis dyan. Kung saan sila nagtipon para mag-rally, hindi na alis doon. Babalik sila at babalik doon para makapag-ipon ng maraming tao. At doon na natutulog. Ang panghina, mga kaibigan. Yan ba natulungan nila yan? Nung mamatay yung mga yan, nandito na sila Marcos noon Sila Imelda. Pinahanap ba man lamang nila ang mga taong nagmalasakit sa kanila? Hindi. Mga kaibigan yung kaninang kinukwento ko sa inyo, si Alona Alegre. Alam ba ninyo, nung inihatid ko si Imelda, bumalik ako sana, papasok doon, bumalik ako, para magkape ulit. Abay, maya-maya, may tumatakbo na naman na tao. Inakyat niya yata yung yung hagdanan, 4 floor yun 4 na floor yun Humahangos yung tao, nakalawit ang dila.
Pinatatawag ka niya ni ma'am, inaantay ka dun sa baba. Ganun ba kako? E di kako, dito na tayo sa hagdanan dahil punong-puno ng tao. Bumaba kami ngayon sa hagdanan. Pagbaba ko, bumukas bigla ang pintuan ng van. Yan ang sinasakyan ni Imelda. At isinama ko. Sabi niya, kakainaan niya tayo dyan sa Hayat. Ang kasama pa nun, yung sekretarya niya, yung si Eden Camacho, mga kaibigan. Pagdating namin doon sa Hayat, nakachinelas lang ako, baka akala ninyo, yung mahilig kasi ko sa yung parang sandals na chinelas. Hindi yung pambahay, yung balat na sandalyas. Yung nakalabas ang mga daliri, mga kaibigan. Sinama ako ni Imelda doon sa Japanese restaurant doon. Pagpasok pa lang namin, nandun na yung manager noon na bading. Ay, mistiso. Gandang lalaki, nakakwan nakabarong na lintikang kulay, ang tingkad parang pang-artista tapos may daladalang bouquet. Sipin mo, kakain lang si Imelda may bouquet. Kumain kami ron. Kayo ba na isama sa ganyan yan? Para paniwalaan nyo yung mga taong yan? Kayo maniniwala dyan. Di ba nung umuwi sila dito, baka akala ninyo, yan si Bongbong, nung unang kumandidato yan, pag uwi nila rito, talo yan Senador ang tinakbuhan niya, natalo yan. Mga kaibigan, 1992, kung di ako nagkakamali. Kumandidatong senador yan. O 1995. Kung hindi 92, 95. Talo siya noon. At nung siya ay tumakbo rin, hanapin ninyo sa Google, itinakwil yan ng KBL bakit? Ayaw niyang ma-identify sa mga dating Marcos. Ngayon na lang yan kasi wala na siyang ibang pupuntahan Wala na siyang paghahakutan ng supporter mga kaibigan. Kaya pinagtsatsagaan niya na kayo. Ngayon lang yan. Kasi hindi naman kayo makikinabang Makikinabang, isipin mo, para mong ibinoto si Gloria Macapagal-Arroyo, si Villar, si Enrile, sino pa? Si Digongyo, di ba? Estrada. Yung mga mandurugas, akala ba ninyo makakakain kayo doon sa handaan nila? Hindi kayo makakakain doon. Hindi kayo kasali. Di ba? Ni parang pusang puyat, pusang payat. Hindi nyo kategorya yun Yung pusang payat, di ba? Yung nag-aantay ng malalaglag na mumu sa lamesa. Di ba? Yung payat na pusa. Hindi kayo ganun Kaya huwag kayong magpakabaliw. Mas maniwala kayo sa amin sapagkat kami may experience. Ang kinukwento ko sa inyo'y karanasan sa mga yan, mga kaibigan. Walang kwentang tao yan. Di ba? Pinakilala pa sa akin nung isang kabarkada niya na nadaan dun sa sa kinakapihan ko sa Robinsons nakita ko General yun Yung kabarkada niyang yun. Nag-general yun, hindi sa panahon nila. Panahon ni Cory, mga kaibigan, at ni FBR. Napunta sa PNP hanggang sa naging colonel at nagretirong general. Hindi sa panahon nila, mga kaibigan. Nung makita ko, pumasok doon sabi ko, ba't ka nandito? Nandyan na niya si Bongit. Mamaya, bago kami umalis, papakilala kita. Sige, kako. Hindi pa siya nakakatapos magsalita, nandyan na pala, pare, halika. Sumabay ka na at nandoon na. Paglabas namin ng coffee shop, nasa labas na ng Robinson si Narcos Tapos pinakilala ko, parang hindi ako kinamayan Mga kaibigan parang umiwas pang gano'n. Akala mo may sakit akong nakakahawa. Ganyan yan Totoo yan, mga kaibigan. Kaya ang ganda nung isinulat nung admiral na binasa natin kagabi, hindi kita kauri. Sana, hindi ko kayo, sabi niya di ba, hindi ko kayo ini-encourage na iboto ninyo kung sino yung iboboto ko.
Ang sinasabi ko sa inyo, iboto ninyo yung kauri mo. Yung dumanas kung paano mabuhay sa lipunan ito. Hindi nila lipunan ito, mga kaibigan. Akala ninyo lipunan niya kayo. Hindi nyo siya kalipunan. Lumaki yan na. Mga kaibigan, hindi nakatikim yan na sumakay ng jeep. Sumakay, baka taxi lang, hindi nakatikim yan eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Yabang niya nung araw, di ba? Diyan sa Hayat. Pupunta ro sa Kalesa Bar. Maniwala kayo dun sa sinasabi ng admiral na yun. Simpleng logic. Gusto ko niya mag-aral ang mga bata, pagbuti ng pag-aaral. Paano mo sasabihin niya, nasa ng moral, ascendancy? Hindi ka nga nakatapos. Bulakbol ka. Mga kaibigan. Di ba?